10 taon ng pagtitiyaga, na uwi sa amoy ng banyagang pabango at laway ng pagtataksil. Habang niluluto ko ang paborito niyang ulam, niluluto na pala nila ang kamatayan ng aking dangal. Mavic ang aking asawa. Freya, ang pinsan kong tinuring na kapatid. Sa harap ng altar nangako tayo, ngunit sa likod ng pintuan winasak niyo ako. Magbabayad kayo. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Ano ba, Freya? Huwag kang mag-alala. Si Astrid, wala na siyang silbi sa akin, kundi ang maging katulong sa bahay na ito. Isang boring na asawa na wala nang alam gawin, kundi ang magsilbi. Para na lang siyang lumang muwebles na nakatambak sa sulok. Nandyan, pero hindi mo na napapansin. Ikaw, Freya, ikaw ang kislap sa buhay ko. Ang boses ni Mavic ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Astrid, karga-karga ang isang tray ng mainit na tsa at ang paboritong kakanin ng kanyang asawa. Maaga siyang gumising, matiyagang niluto ang bawat piraso ng pagkaing iyon. Iniisip na marahil ay pagod ang asawa sa trabaho. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mavic ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Kasunod nito ang malambing at mapanuyang tawa ni Freya, ang pinsang itinuring niyang sariling kapatid, ang taong kinupkop niya noong walang-wala ito. Pero paano kung malaman niya, Mavic? Paano kung mapansin niya ang mga huli mong pag-uwi? Narinig ni Astrid ang kalansing ng baso sa loob, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagtatagay ng tagumpay sa likod ng kanyang pagdurusa. Hindi niya malalaman. Masyado siyang kampante sa pagiging martir niya. At kung malaman man niya, ano ang magagawa niya? Sa akin ang lahat ng ari-arian, Freya. Siya? Wala siyang kahit na ano, kundi ang pangalang nakuha niya sa akin. Nanigas ang buong katawan ni Astrid. Ang mainit na usok mula sa tsa ay tila naging yelo na dapo sa kanyang balat. Unti-unting nanghina ang kanyang mga braso at ang pilak na tray ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sa sandaling iyon dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang pag-aalaga sa kanilang anak na si Sofia, ang pagtitiis sa masasamang salita ng kanyang biyenan, ang paglimot sa sarili niyang mga pangarap para itaguyod ang karera ni Mavic. Lahat ng iyon ay itinapon sa basura sa loob lamang ng ilang pangungusap. Napatingin siya sa suot niyang singsing sa kasal, ang gintong tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Ang bahay na ito, na itinuring niyang kaharian ng kanilang pag-ibig, ay naging isang madilim na kulungan na puno ng kasinungalingan. Sa loob ng silid, narinig niya ang tunog ng paghalik, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahang ibinaba ni Astrid ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Walang tunog ang kanyang bawat galaw, tila ba isa na siyang multo sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Huminto siya sa tapat ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo kung saan tanaw ang hardin na maingat niyang inalagaan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lahat ay tila payapa. Ngunit sa loob niya ay isang nagngangalit na bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Sapat na ba ang 10 taon ng pagiging tapat para maging isang basahan na lamang sa paningin ng taong pinakamamahal mo? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-kainan ay tila isang malupit na biro para kay Astrid. Sa bawat pagtiklap ng kanyang mga mata, ang alaala ng kagabi ay bumabalik na parang isang pelikulang
ayaw huminto. Ang mga boses, ang tawa, at ang masakit na katotohanan. Ngunit ngayong umaga, kailangang magsuot ng maskara. Isang maskara ng isang matapat na asawa at mapagmahal na pinsan. Habang inihahanda niya ang hapagkainan, bawat paglalapag niya ng plato sa ibabaw ng telang mantel ay ginagawa niya ng may labis na pag-iingat. Walang ingay, walang bakas ng panginginig. Ang kanyang puso ay parang isang basong may lamat. Sapat na ang isang maling galaw para ito ay tuluyang mabasag. Ate Astrid, ang aga mo namang nagising. Sana ay hinintay mo ako para natulungan kita rito. Ang boses ni Freya ay malambing, puno ng mapagpanggap na pag-aalaga. Pumasok siya sa silid kainan na may suot na sutlang pantulog, isang mamahaling regalo na ibinigay ni Astrid sa kanya noong nakaraang kaarawan nito. Ang bawat hakbang ni Freya ay tila isang pag-angkin sa puwang na hindi naman sa kanya. Lumapit siya kay Astrid at hinawakan ang braso nito, isang haplos na dati ay nagpaparamdam kay Astrid ng init ng pamilya, ngunit ngayon ay tila kagat ng isang makamandag na ahas. Ate, parang ang putla mo yata ngayon. Are you feeling okay? Baka napapagod ka na sa gawaing bahay. Hayaan mo at ako na ang mag-aasikaso kay Mavic. Dagdag pa ni Freya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na kagalakan. Ngumiti si Astrid, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, Freya. Sanay na ako. At saka, alam mo naman si Mavic, mas gusto niyang ako ang nag-aayos ng kape niya. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon ay pumasok si Mavic. Hindi man lang tumingin ang asawa kay Astrid. Direkta itong naupo at kinuha ang dyaryo. Tila ba isang hangin lamang ang asawang 10 taon niyang kasama. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Freya, may isang mabilis na kislap ng pagkakaintindihan, isang lihim na ngiti na tanging ang mga nagtataksil lamang ang nakakaalam. Mavic, uminom ka muna ng kape. Mainit pa yan. Malumanay na sabi ni Astrid habang isinasali ng inumin. Salamat. Tipid na sagot ni Mavic nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Freya, kamusta ang tulog mo? Sabi mo kagabi ay parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ang pag-aalala sa boses ni Mavic ay isang bagay na matagal nang hindi naririnig ni Astrid para sa sarili niya. Nakatayo lamang siya sa gilid, hawak ang pitsel ng tubig, pinapanood ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya habang nilalason ang bawat hininga niya. Ang bawat pag-aasikaso ni Freya kay Mavic, ang pag-abot ng asukal, ang mahinhin na pagtawa sa bawat biro ng lalaki, ay tila mga kutsilyong dahan-dahang bumabaon sa likod ni Astrid. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Mavic na papasok na sa opisina. Hinatid siya ni Freya hanggang sa pinto, isang tungkulin na dapat ay kay Astrid. Pinili ni Astrid na umakyat sa itaas para tingnan ang anak na si Sofia, ngunit bago pa man siya makapasok sa sariling silid, napahinto siya. Bukas ang pinto ng kanyang silid-bihisan. Mula sa siwang, nakita niya si Freya. Ang kanyang pinsan ay nakatayo sa harap ng kanyang mamahaling vanity mirror. Hawak nito ang bote ng pabango ni Astrid, ang pabangong binili pa nila ni Mavic sa kanilang honeymoon sa Paris. Dahan-dahan. Sa harap ng salamin, isinuot ni Freya ang isa sa mga mamahaling kwintas ni Astrid. Pagkatapos, marahan niyang itinaas ang bote ng pabango at nag-spray sa kanyang leeg, sa kanyang mga pulso, at maging sa hangin sa paligid niya. Ipinikit ni Freya ang kanyang mga mata, humihinga ng malalim. Tila ba ninanamnam ang amoy ng buhay na nais niyang agawin. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Astrid. Ang ginagawa ni Freya ay hindi lamang paggamit ng paggamit. Ito ay isang ritual ng pagpapalit. Nais ni Freya na maging siya. Nais ni Freya na burahin ang bakas ni Astrid sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang amoy, ng kanyang alahas, at sa huli, ng kanyang asawa. Hinawakan ni Astrid ang hawakan ng pinto.
Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng galit, ngunit ang kanyang isipan ay nagdidikta ng pasensya. Hindi pa ito ang oras. Bagay sa iyo ang amoy na yan, Freya. Nagulat si Freya at mabilis na ibinaba ang bote ng pabango. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapangahas tungo sa isang inosenteng bata na nahuling may ginagawang mali. Ate, I'm sorry. Nagandahan lang kasi ako sa bote, kaya sinubukan ko lang. Huwag kang magagalit, please. Tumingin si Astrid sa mga mata ni Freya. Hinahanap ang kahit katiting na pagsisisi, ngunit wala siyang nakita, kundi ang kislap ng pananalo. Bakit naman ako magagalit? Sige lang, gamitin mo. Pero tandaan mo, Freya, ang amoy ng pabango ay nawawala rin paglipas ng ilang oras. Hindi lahat ng hiram ay pwedeng maging sayo habang buhay. Iniwan ni Astrid ang pinsan na nakatayo at tulala sa loob ng silid. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang bagong klase ng lakas. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang isang matalim na determinasyon. Mama, galit po ba sa akin si Papa? Ang tanong na yon mula kay Sofia. Ang 7 taong gulang na anak ni Astrid ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na dibdib. Nakaupo sila sa sopa at hawak ng bata ang kanyang paboritong manika. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at lungkot. Hinaplos ni Astrid ang buhok ng anak. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang mga kamay. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Mahal na mahal ka ni Papa. Kasi po, kaninang umaga, hinalikan niya si Tita Freya bago siya umalis pero ako, hindi man lang niya ako tinignan. Sabi niya, late na daw siya sa office. Yumuko ang bata at isang maliit na luha ang pumatak sa pisngi nito. Parang binistay ang puso ni Astrid. Ang sakit para sa sarili ay kaya niyang tiisin, pero ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak ay hindi niya mapapatawad. Ang pagtataksil ni Mavic ay hindi lamang pagwasak sa kanilang kasal. Ito ay pag-agaw sa katahimikan at seguridad ng kanilang anak. Bago pa man makasagot si Astrid, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Kasunod ang pagbukas ng pinto na tila ba pag-aari nito ang buong mundo. Pumasok si Doña Imelda, ang ina ni Mavic. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at ang kanyang mukha ay may suot na pamilyar na pangungutya. Hindi man lamang siya tumingin kay Sofia. Ang kanyang pansin ay agad na nakatuon kay Astrid na tila ba isang dumi sa kanyang mamahaling sahig. Astrid, ano ba itong naririnig ko? Bakit ang dumi-dumi ng bahay? At ikaw, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Masyado kang lusyang. Hindi na ako magtataka kung bakit si Mavic ay mas gustong magbabad sa opisina kaysa umuwi rito. Bungad ng matanda, ang boses ay puno ng asidong humahapdi sa balat. Tumayo si Astrid, dahan-dahang inilayo si Sofia para hindi na marinig ng bata ang mga susunod na salita. Mama, maayos naman po ang bahay at kagagaling ko lang po sa pag-aasikaso ng mga kailangan ni Mavic. Huwag mo akong sagutin, sigaw ni Imelda habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ni Astrid. Kaya lumalamig ang pakikitungo sa iyo ng anak ko ay dahil wala kang alam gawin kundi ang magmukhang biktima. Napakaswerte mo dahil nandyan si Freya. Siya ang gumagawa ng mga tungkulin na dapat ay sayo. Siya ang masigla, siya ang maasikaso, hindi tulad mo na parang laging pasan ang daigdig. Naramdaman ni Astrid ang pait sa kanyang lalamunan. Ang sarili niyang biyenan, ang taong tinuring niyang pangalawang ina, ay pinupuri ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Isang malupit na katotohanan ang tumama sa kanya. Sa bahay na ito, siya ang nag-iisa. Ang lahat ay tila kampi sa kasinungalingan. Lumapit si Imelda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal kay Astrid. Masyado ka ng pagod, Astrid.
Halatang hindi mo na kayang hawakan ang mga responsibilidad dito. Kaya napagdesisyunan namin ni Mavic na ibigay mo na ang susi ng vault at ang pamamahala sa budget ng bahay kay Freya. Tila huminto ang mundo ni Astrid. Ang vault na iyon ay naglalaman hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ang mga dokumento ng mga lupain na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Pero mama, ako ang asawa. Ako ang dapat nag-aasikaso niyan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Asawa ka lang sa papel, Astrid. Pero sa bahay na ito, ang kailangan namin ay ang taong mapagkakatiwalaan at may utak. Ibigay mo ang susi, ngayon din. Huwag mong hintayin na si Mavic pa ang kumuha niyan sa'yo nang may kasamang kahihiyan. Mula sa itaas ng hagdan, nakita ni Astrid si Freya. Nakatayo ito roon, nakasandal sa pasimano. May bitbit na baso ng juice at may isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti sa mga labi. Pinapanood niya ang pagkapahiya ni Astrid nang may galak sa kanyang mga mata. Napatingin si Astrid sa kanyang mga kamay na nakakuyom. Ang susi ay nasa loob ng kanyang bulsa, mabigat at malamig. Kung ibibigay niya ito, mawawala ang huling depensa niya. Ngunit kung hindi, sisiguruhing impyerno ang buhay niya sa loob ng pamamahay na ito. Ang bawat pag-ikot ng susi sa pagitan ng kanyang mga daliri ay tila isang huling tibok ng kanyang kalayaan na dahan-dahang namamatay. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Doña Imelda at ng nakakalokong ngiti ni Freya, inilapag ni Astrid ang malamig na bakal sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw sa buong silid. Ngunit sa halip na iyak, isang nakakatulig na katahimikan ang namayani. Ayan na mama, ang susi na hinihingi niyo. Mahinahong sabi ni Astrid, bagaman sa loob niya ay parang may 1,000 bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Mabilis na kinuha ni Freya ang susi, tila ba isa itong tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Salamat ate. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang pagpapatakbo ko sa budget. Magpahinga ka na lang. Mukhang kailangan mo talaga yan. Hindi na lumingon si Astrid. Kinuha niya ang kanyang bag at ang maliit na kamay ni Sofia. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang huminga bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang tahanan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang gusali sa gitna ng Makati. Isang lugar na puno ng amoy ng lumang papel at kape. Ang opisina kung saan dati ay madalas silang magpunta ng kanyang ama. Doon, sa dulo ng madilim na pasilyo, ay matatagpuan ang pintong may nakaukit na pangalan, Attorney Lander V. Ilustre. Pagbukas ng pinto, ang katahimikan ng silid ay sinalubong siya ng isang pamilyar na init. Nakaupo sa likod ng malaking mesang gawa sa Nara si Lander. Sa likod ng kanyang salamin, ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng mga lihim na hindi kayang sabihin ng bibig. Tumayo siya agad nang makita si Astrid. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bihirang emosyon, pag-aalala. Astrid, anong ginagawa mo rito? At kasama mo si Sofia? Malumanay na tanong ni Lander. Ang boses niya ay tila isang gamot sa mga sugat ni Astrid. Hindi agad nakapagsalita si Astrid. Naupo siya sa silya at sa kauna-unahang pagkakataon, simula kagabi, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga balikat. Lander, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Lumapit si Lander at lumuhod sa tapat ni Sofia para bigyan ng bata ng isang maliit na chocolate mula sa kanyang mesa bago muling tumingin kay Astrid. Alam ko ang tungkol kay Mavic, Astrid. Ang mundo ng negosyo ay maliit at ang mga bulong tungkol sa kanila ni Freya ay abot hanggang dito sa opisina ko. Gusto kitang tawagan pero alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Napapikit si Astrid. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Lahat sila, Lander, ang biyanan ko, ang pinsan ko,
Pinagtutulungan nila ako. Kinuha na nila ang pamamahala sa pera at natatakot ako na pati ang mga lupang iniwan ni Papa ay makuha rin nila. Tumitig si Lander sa kanya ng matagal. May isang lalim sa kanyang mga mata na tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan niya. Hinawakan niya ang kamay ni Astrid, isang hawak na matatag, puno ng respeto at walang anumang mali siya. Ngunit nagpadaloy ng isang kislap ng pag-asa sa nanlalamig na puso ng babae. Huwag mong hayaang ubusin kanila, Astrid. Seryosong sabi ni Lander. Ang iyong ama ay hindi nagtrabaho ng buong buhay niya para lang mauwi ang lahat sa isang taong hindi alam ang kahalagahan ng katapatan. Kung gusto nilang maglaro, bibigyan natin sila ng laban na hindi nila makakalimutan. Pero paano? Wala akong hawak na kahit ano ngayon. Tanong ni Astrid. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lander. Diyan ka nagkakamali. May mga dokumentong iniwan ng iyong ama na tanging ako at siya lang ang nakakaalam. At tungkol kay Mavic, may mga butas sa kanyang mga transaksyon sa negosyo na pwedeng maging mitya ng kanyang pagbagsak. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, kailangan mong maging masunurin. Hayaan mong isipin nila na nanalo na sila. Bago pa man makasagot si Astrid, biglang tumunog ang telepono ni Lander. Pagkakita niya sa screen, nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Mavic. Tumatawag siya sa opisina ko. Itatanong marahil ang tungkol sa mga titulo ng lupa ng iyong ama. Tumingin si Lander kay Astrid, isang senyales na huwag mag-ingay. Inon niya ang speakerphone. Attorney Ilustre, si Mavic ito. Ang boses ng asawa ni Astrid ay puno ng kayabangan. Gusto ko lang itanong, nasaan na ang mga papeles ng lupain sa Tagaytay? Sabi ni Mama, dapat ay nasa akin na ang pamamahala niyan dahil si Astrid ay… Alam mo na, hindi na maayos ang pag-iisip nitong mga nakaraang araw. Napakuyom ang mga palad ni Astrid. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya ipinagpapalit. Sinusubukan na rin siyang palabasing baliw para makuha ang lahat. Attorney Ilustre, alam mo naman ang kalagayan ni Astrid. Masyado siyang naging emosyonal nitong mga nakaraang linggo. Nakakalimutan niya ang mga gamit niya, kung ano-ano ang sinasabi. Sa madaling salita, hindi na siya maaasahan sa mga legal na bagay. Para na rin sa proteksyon ng mga ari-arian, mas mabuting ilipat na ang pangalan ng mga lupa sa akin. I'm doing this for her and for Sofia. Ang bawat salita ni Mavic ay tila isang malalim na ukit ng kutsilyo sa hapagkainan ng dignidad ni Astrid. Nakatitig siya sa teleponong nasa ibabaw ng mesa ni Lander. Ang kanyang paghinga ay mababaw at nanginginig. Ang lalaking 10 taon niyang pinagsilbihan, ang lalaking hininga niya ng pahintulot sa bawat desisyon, ay ngayon ay tinatangkang burahin ang kanyang katinoan para lamang sa piraso ng lupa. Tumingin si Lander kay Astrid. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom bago siya sumagot. Naiintindihan ko ang iyong punto, Mavic. Ngunit alam mo namang ang huling habilin ng ama ni Astrid ay mahigpit. Kailangan ng masusing ebalwasyon bago nating galawin ang mga titulo. Hayaan mong tingnan ko ang mga opsyon natin at tatawagan kita muli. Nang mamatay ang tawag, ang katahimikan sa opisina ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumagan sa balikat ni Astrid. Napahawak siya sa sandalan ng silya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga dulo ng daliri. Baliw. Ang tingin niya sa akin ay baliw. Bulong ni Astrid. Ang kanyang boses ay basag, tila isang tuyong dahon na natapakan. Hindi, Astrid. Iyon ang gusto niyang isipin mo. Mabilis na sagot ni Lander. Lumapit siya at tumayo sa harap ng babae. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa bagyo. Gagamitin niya ang iyong sakit at galit laban sa iyo. Pero hindi tayo papayag. Kung gusto niyang maniwala na ikaw ay mahina at nawawala sa sarili,
Bibigyan natin siya ng eksenang gusto niya. Tumingala si Astrid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Magpapanggap ka, Astrid. Ipakita mo sa kanila na tama sila, na ikaw ay naliligaw, na ikaw ay madaling mauto. Hayaan mong isipin ni Mavic at Freya na sila ang may hawak ng renda. Sa bawat sandaling nagdiriwang sila sa iyong pagbagsak, doon natin dahan-dahang hihilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Pag-uwi ni Astrid sa kanilang mansyon ng hapong iyon, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling alak at ang malakas na tawanan ni Mavic at Freya mula sa balkonahe. Sa halip na sumigaw, sa halip na harapin sila, yumuko si Astrid. Hinayaan niyang humulagpos ang ilang hibla ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay itinuon niya sa sahig. Tila ba wala siyang direksyon. Oh, nandyan na pala ang asawa mo, Mavic. Wika ni Freya, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ate, saan ka ba galing? Kanina pa umiiyak si Sofia, pero parang wala ka sa sarili mo nung umalis ka. Hindi sumagot si Astrid. Naglakad siya patungo sa kusina nang parang isang estatwa, tila hindi naririnig ang mga salitang ibinabato sa kanya. Nakita niya si Mavic na lumapit. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Astrid, nakipag-usap ako kay Attorney Ilustre. Sabi ko, ay kailangan mong magpahinga. Marahil ay tama si Mama. Kailangan mo ng gamot para sa iyong nerves. Sabi ni Mavic, habang ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ni Astrid. Dati, ang haplos na yon ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, tila ito ay isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Tumingin si Astrid kay Mavic. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamutla at pinatuyo. Mavic, totoo ba? May naririnig akong mga boses. Parang hindi ko na alam kung anong totoo. Mahinang sabi ni Astrid. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Natatakot ako. Baka mawala sa atin ang lahat dahil sa akin. Nagkatinginan sina Mavic at Freya. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ng dalawa. Hinawakan ni Mavic ang mukha ni Astrid nang may pekeng lambing. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Nandito ako. Para hindi tayo mapahamak, may mga papeles akong ipakikita sa iyo bukas. Kailangan mo lang pirmahan para ako na ang bahala sa lahat. Para maprotektahan kita at si Sofia. Tumango si Astrid, dahan-dahan, tila isang robot na sumusunod sa utos. Sa loob ng kanyang puso, ang puot ay tila isang kumukulong asero. Sige Mavic, kung iyon ang makakabuti, gagawin ko. Nang tumalikod si Mavic para kumuha ng isa pang baso ng alak, hindi niya nakita ang pagbabago sa mga mata ni Astrid. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matalas at madilim na determinasyon. Ang banyaga sa sariling bahay ay nagsisimula na sa kanyang laro. Ang bawat buntong hininga ni Astrid ay tila isang marahang pag-ihip sa apoy ng kanyang pagtitimpi. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na tila ba nagbababala ng isang darating na dilubyo. Sa gitna ng sala, nakaupo si Mavic. Ang kanyang mga binti ay nakakrus at sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga papeles na tila mga puting bandila ng pagsuko. Astrid, halika rito. Huwag kang matakot. Tawag ni Mavic. Ang boses niya ay malambing ngunit may kalakip na talim ng manipulasyon. Dahan-dahang lumapit si Astrid. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kung saan, malayo sa katotohanan. Sa likod ni Mavic, nakatayo si Freya, nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang bawat galaw ni Astrid na parang isang hayop na malapit ng mahulog sa bitag. Ano ito, Mavic? Parang marami masyadong sulat. Bulong ni Astrid. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng kagubatan.
Ito ang proteksyon natin, mahal ko. Dahil sa sinabi mo kagabi na parang hindi mo na alam ang nangyayari, kailangang may humawak ng mga responsibilidad para hindi tayo makuha ng gobyerno o ng mga taong gustong manira sa atin. Paliwanag ni Mavic habang iniabot ang isang mamahaling panulat. Pirmahan mo lang ito. Lahat ng lupain sa Tagaytay at ang mga share sa kumpanya, itatago ko lang sa ilalim ng pangalan ko para safe. Kinuha ni Astrid ang panulat. Naramdaman niya ang bigat nito. Tila ba ito ay gawa sa ginto at dugo? Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Lander. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Habang dahan-dahang inilalapit ni Astrid ang dulo ng panulat sa papel, biglang pumasok si Sofia mula sa hardin. Ang bata ay may dalang isang pirasong drawing, isang larawan ng kanilang pamilya na may bahaghari. Mama, tingnan mo po, iginuhit ko tayo ni Papa. Masayang sigaw ng bata. Napatigil ang kamay ni Astrid. Ang inosenteng tinig ng kanyang anak ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Tumingin siya sa drawing, pagkatapos ay kay Mavic, na ngayon ay halatang naiinis sa pagkakaantala. Sofia, hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang magulo kapag may ginagawa kami ni Mama? Asik ni Mavic, ang kanyang muka ay bahagyang namula sa galit. Pero Papa, umakyat ka na sa taas, Sofia. Ngayon din. Sigaw ni Mavic, isang sigaw na nagpatalon sa bata at nagpaiyak dito. Tumakbo si Sofia paakyat ng hagdan. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga hampas ng latigo sa likod ni Astrid. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagkabaliw ni Astrid ay muntik ng mabasag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Gusto niyang tumayo, yakapin ang kanyang anak at sampalin si Mavic hanggang sa magdugo ang mukha nito. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, lalo niyang pinatuyo ang kanyang emosyon. Mavic, galit ka ba? Bakit mo pinagalitan si Sofia? Tanong ni Astrid nang may nanginginig na labi. Muling bumabalik sa kanyang karakter. Wala iyon, Astrid. Masyado lang akong stress sa pag-iisip sa ating kinabukasan. Sige na, pirmahan mo na ito para matapos na, sabi ni Mavic. Pilit na ibinabalik ang pekeng lambing sa kanyang boses. Dahan-dahan, inilapat ni Astrid ang kanyang lagda sa ibabaw ng bawat dokumento. Isang pahina, 2 pahina, hanggang sa huling piraso ng papel. Sa bawat guhit ng kanyang panulat, tila ibinibigay niya ang bawat alaala ng kanilang 10 taon. Nang matapos, mabilis na kinuha ni Mavic ang mga papeles. Tila ba natatakot na bawiin ito ni Astrid. Tumingin siya kay Freya at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay, ng kasakiman, at ng lubos na pagtataksil. Salamat, Ate Astrid. Napakalaking tulong nito para sa atin. Wika ni Freya. Ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng bakal sa isang sugat. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Kami na ni Mavic ang mag-aayos nito sa opisina. Tumayo si Astrid at naglakad patungo sa hagdan. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Mavic kay Freya sa ibaba. Sa wakas, Freya, amin na ang lahat. Ilang linggo na lang, pwede na nating simulan ang proseso para tuluyan na siyang ilayo rito. Sa mental hospital na ang bagsak niya. Huminto si Astrid sa gitna ng hagdan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila, kaya hindi nila nakita ang dahan-dahang pagkurba ng isang malamig at mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga papel na pinirmahan niya. May isang maliit na detalye na hindi napansin ni Mavic sa kanyang sobrang pagmamadali. Isang detalyeng tanging si Lander lamang ang nakakaalam. Walang kasing pait ang lasa ng tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng iba. Habang bumababa si Astrid sa hagdan kinabukasan, ang mansyon ay puno ng ingay ng pagdiriwang. Narinig niya ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos at ang malakas na tawa ni Doña Imelda na tila ba may okasyong dapat ipagdiwang. Oh,
Nandito na pala ang ating pasensya, bungad ni Doña Imelda nang makita si Astrid. Nakaupo ang matanda sa kabisera ng mesa. Suot ang isang kwintas na perlas na pag-aari ng yumaong ina ni Astrid. Tumigil ang tibok ng puso ni Astrid nang makita ang kwintas. Iyon ang tanging alaala niya mula sa kanyang ina. Isang pamanang dapat ay para kay Sofia balang araw. Mama, ang kwintas na yan. Sa akin po yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Imelda. Dati Astrid, pero dahil hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo, mas mabuting nasa akin muna ito. O baka naman gusto mong ibigay ko na lang kay Freya. Bagay na bagay sa kanya, di ba? Sa tabi ng matanda, kumikislap ang mga mata ni Freya habang humihigop ng tsa. Ate, huwag ka nang mag-alala. Safe naman ang mga gamit mo sa amin. At saka, sabi ni Mavic, kailangan mo na talagang mag-focus sa pagpapagaling. Baka kung ano-ano pa ang magawa mo sa mga alahas mo. Naramdaman ni Astrid ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Ang bawat salita nila ay tila mga martilyong pilit na binabasag ang kanyang katinuan. Ngunit sa halip na sumigaw, tumungo siya. Hinayaan niyang malaglag ang kanyang mga balikat at pilit na pinaluha ang kanyang mga mata. Pasensya na po. Parang nakalimutan ko lang kung nasaan ko nailagay ang iba. Bulong ni Astrid. Ang kanyang boses ay puno ng paghina. Kita mo na, Mavic? Baling ni Imelda sa kanyang anak, nakakapasok lang sa silid kainan. Kahit ang sarili niyang gamit, hindi na niya matandaan. Talagang malala na ang kondisyon niya. Lumapit si Mavic kay Astrid, hindi para amuhin, kundi para tignan ng kanyang biktima. Huwag kang mag-alala, Astrid. May appointment na tayo sa isang espesyalista sa susunod na linggo. Doon, mabibigyan ka ng sapat na atensyon. Isang tahimik na lugar kung saan walang istorbo. Isang mental institution. Alam ni Astrid ang ibig sabihin nito. Gusto nilang iligpit siya bago pa man maganap ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Pagkatapos ng almusal, nagkulong si Astrid sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang maliit na burner phone na itinago niya sa loob ng isang luma at butas na una ni Sofia, isang lugar na hinding-hindi titingnan ni na Freya dahil sa dumi nito. Dahan-dahan niyang ni-type ang isang mensahe para kay Lander. Nakuha na nila ang mga papeles. Ang kwintas ni Mama ay kinuha na rin ni Imelda. Nagpaplano na silang ilayo ako sa susunod na linggo. Ilang minuto lang ang lumipas, nag-vibrate ang telepono. Huwag kang bibitiw, Astrid. Ang pirma mo sa dokumentong yon ay hindi ang iyong legal na pirma. Ginamit natin ang Clause 4-B. Ang dokumento ay magiging valid lamang kung may pirma ng aking notaryo sa harap ng 2 saksi na tayo ang pumili. Sa paningin ni Mavic, hawak niya ang lahat. Pero sa mata ng batas, binigyan mo lang siya ng isang pirasong papel na walang halaga. Hayaan mo silang maging kampante. Ang anibersaryo, ang magiging huling gabi nila sa mansyon na yan. Huminga ng malalim si Astrid. Ang puot na kanina ay parang apoy ay naging yelo na ngayon. Malamig, matigas, at mapanganib. Lumabas siya ng silid at pumunta sa kwarto ni Sofia. Nakita niya ang anak na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tuhod. Sofia, anak. Makinig ka kay Mama. Mama, aalis po ba tayo? Sabi ni Tita Freya, aalis ka daw po para magpagaling. Tanong ng bata sa gitna ng hikbi. Hinawakan ni Astrid ang mukha ng anak. Makinig ka, Sofia. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka iiwan ni Mama. Maglalaro lang tayo ng isang mahabang tagu-taguan. Kailangan nating maging matapang, okay? Habang yakap ang anak, narinig ni Astrid ang ingay ng isang sasakyang pumarada sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang isang delivery truck. May ibinababang malalaking kahon. Nakasulat sa gilid ng mga kahon, Grand Anniversary Party Decorations. Napangiti si Astrid. Isang anibersaryong hinding-hindi makakalimutan ng buong Pilipinas ang paparating.
Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na itim na envelope na iniabot ng driver kay Mavic at ang mukha ng kanyang asawa ay biglang namutla habang binabasa ang laman nito. Ang takot ay isang anino na hindi mo kayang takbuhan, lalo na kung ang aninong iyon ay gawa ng sarili mong kasalanan. Habang pinagmamasdan ni Astrid ang kanyang asawa, mula sa dilim ng pasilyo, nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Mavic. Ang itim na envelope na hawak nito ay tila isang nagbabagang bakal na hindi nito mabitawan. Mabilis na naglakad si Mavic patungo sa kanyang silid-aklatan at padabog na isinara ang pinto. Ang tunog ng paglak nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na tila isang huling babala. Hindi nagtagal, lumabas si Freya mula sa kusina. May bitbit na baso ng mamahaling wine. Nakita niya ang pagkataranta ni Mavic at agad itong sumunod. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, narinig ni Astrid ang malakas na pagtatalo sa loob. "Ano ba yan, Mavic? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Ang boses ni Freya ay puno ng pagkairita. "Hindi mo naiintindihan, Freya. May nakakaalam. May nakakaalam ng lahat." Ang boses ni Mavic ay gumaralgal, puno ng desperasyon na ngayon lang narinig ni Astrid. Nakinig ng mabuti si Astrid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang bawat salita nila ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man niya marinig ang iba pang detalye, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Masyadong mapanganib ang nakikinig sa usapan ng iba, Astrid. Napalingon si Astrid at nakita si Doña Imelda. Ang matanda ay nakatitig sa kanya nang may halong paghihinala at poot. Hawak nito ang isang maliit na tray na may baso ng gatas at ilang tableta ng gamot. "Mama, narinig ko lang po na parang nag-aaway sila." Mahinang sagot ni Astrid. Muling ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging mahina. "Huwag mong intindihin ang mag-asawa. Ay, ang dalawang iyon." Mabilis na pagtatama ni Imelda. Isang pagkakamaling nagpakita kung gaano nakapormal sa isipan ng matanda ang relasyon ni Mavic at Freya. "Narito, inumin mo ito." Sabi ni Mavic ay kailangan mo ng pampakalma para hindi ka mag-eskandalo sa anibersaryo nyo sa makalawa. Tumingin si Astrid sa mga gamot. Alam niya ang mga ito. Hindi ito simpleng pampakalma. Ito ay mga malalakas na sedative na kayang magpatulog sa isang tao sa loob ng mahabang oras. Gusto nilang siguraduhin na sa gabi ng anibersaryo, siya ay magmumukhang bangag, lutang, at walang katinuan sa harap ng mga panauhin. "Salamat po, Mama," sabi ni Astrid habang kinukuha ang baso. Sa harap ng matanda, dahan-dahan niyang inilagay ang mga tableta sa kanyang bibig at uminom ng gatas. Nang makitang lumunok si Astrid, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Imelda bago ito tumalikod at umalis. Ngunit sa sandaling mawala ang matanda sa paningin, mabilis na tinungo ni Astrid ang banyo sa dulo ng pasilyo at iniluwa ang mga gamot na itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Hindi niya pwedeng hayaang mawala ang kanyang malay. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng itim na envelope na yon. Nang maging tahimik na ang buong bahay at sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahang lumabas si Astrid ng kanyang silid. Gamit ang isang duplicate na susi na ibinigay sa kanya ni Lander, noon pang nakaraang linggo, binuksan niya ang silid-aklatan ni Mavic. Ang silid ay amoy alak at tabako. Nakita niya si Mavic na natutulog sa sopa, ang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang itim na envelope ay nakalapag sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa bawat hakbang ni Astrid, ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, sa tulong ng liwanag mula sa buwan na dumadaloy sa bintana, kinuha niya ang envelope. Pagbunot niya sa laman nito, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito sulat. Ito ay isang larawan.
Isang larawan ni Mavic at Freya sa loob ng isang hotel room. Ngunit ang petsa sa likod nito ay 5 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang pundasyong gawa sa kasinungalingan ay guguho sa gitna ng karangyaan. Handa ka na bang mamatay sa kahihiyan? Naramdaman ni Astrid ang isang kislap ng galit at sakit. 5 taon. 5 taon na siyang niloloko ng 2 taong ito sa ilalim ng sarili niyang bubong. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kuryosidad. Sino ang nagpadala nito? Hindi ito galing kay Lander dahil alam niyang ang estilo ni Lander ay legal at formal. Biglang gumalaw si Mavic. Narinig ni Astrid ang pag-ungol nito at ang pagkaluskos ng suot nitong damit. Mabilis na ibinalik ni Astrid ang larawan sa loob ng envelope at dahan-dahang inilapag ito pabalik sa dibdib ng asawa. Ngunit bago pa man siya makalabas, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso mula sa dilim ng pinto. "Anong ginagawa mo rito, ate?" Ang boses ni Freya ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa leeg ni Astrid. Nakatayo ang kanyang pinsan sa pintuan. Ang mga mata ay nanlilisik at ang mukha ay nababalot ng suspisya. Ang mga mata ni Freya ay tila 2 uling na nagbabaga sa dilim, matalas at handang tumupok sa anumang kasinungalingang ibabato ni Astrid. Nanatiling hindi gumagalaw si Astrid. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na kulungan. Ngunit ang kanyang mukha ay kailangang manatiling parang isang lawa sa gitna ng gabi, payapa at walang bakas ng bagyo. "Ate, ano ang ginagawa mo rito sa dilim? At bakit mo hinahawakan si Mavic?" Muling tanong ni Freya. Ang boses ay puno ng malisya at pagdududa. Dahan-dahang lumingon si Astrid. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinasingkit na tila ba nahihilo at hindi sigurado sa kanyang paligid. Hinayaan niyang bahagyang bumukas ang kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang lumalayo sa natutulog na si Mavic. "Freya, ikaw ba yan?" Bulong ni Astrid. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. "May narinig kasi akong iyak. Akala ko si Sofia, pero napunta ako rito. Gusto ko lang gisingin si Mavic para tanungin kung nasaan ang anak ko." Lumapit si Freya. Ang marahang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila ba bawat hakbang ng isang mandaragit na papalapit sa kanyang huli. Tumingin siya sa itim na envelope na nasa dibdib ni Mavic. Pagkatapos ay muling tumingin ng malalim sa mga mata ni Astrid. "Umiiyak? Wala namang umiiyak, ate. Baka guni-guni mo lang yun," sabi ni Freya habang pilit nang ngumingiti. Isang ngangiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Sabi ni Mama Imelda, "Uminom ka na ng gamot. Di ba? Bakit parang lalo kang nagiging maligalig?" Hinawakan ni Freya ang braso ni Astrid. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay tila ba isang babala na hindi na siya dapat pang kumilos. "Halika na, ate. Ihatid na kita sa kwarto mo. Huwag mo nang abalahin ang pagtulog ng asawa ko." "Ay, ng asawa mo pala. Masyado siyang pagod sa trabaho para asikasuhin ang mga ilusyon mo." Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Freya, naramdaman ni Astrid ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang salitang "asawa ko" na muntik nang masambit ng kanyang pinsan ay tila isang sampal ng katotohanan. 5 taon. 5 taon na palang may nagaganap na palitan ng pag-ibig sa pagitan ng 2 taong ito, habang siya ay abala sa pagluluto, paglalaba, at pag-aalaga sa tahanang ito. Habang hinihila siya ni Freya palabas ng silid-aklatan, sinulyapan ni Astrid ang natutulog na si Mavic. Ang lalaking ito, na dati niyang itinuturing na bayani, ay isa lamang palang duwag na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Nang makarating sila sa tapat ng kwarto ni Astrid, tumigil si Freya at iniharap ang kanyang pinsan sa kanya. Ang liwanag mula sa ilaw sa pasilyo ay nagbigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Freya. "Ate,
Makinig ka sa akin, pabulong na sabi ni Freya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Sa makalawa na ang anibersaryo niyo, maraming tao ang darating. Ayaw naman nating mapahiya si Mavic dahil sa mga kakaibang ikinikilos mo, di ba? Kung ako sa'yo, mananatili na lang ako sa kwarto at matutulog. Hayaan mo na kaming mag-asikaso sa lahat. Tutal, sanay ka naman na kaming dalawa ni Mavic ang nagpapatakbo ng buhay mo. Isinara ni Freya ang pinto ng kwarto ni Astrid ng may diin at narinig ni Astrid ang marahang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Kinulong siya. Kinulong siya sa sarili niyang silid. Napasandal si Astrid sa pinto, dahan-dahang nadulas hanggang sa maupo sa sahig. Ang katahimikan ng silid ay tila ba sumasakal sa kanya. Ngunit sa halip na luha, isang matalim na paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi. Nilabas niya ang kanyang maliit na burner phone. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mukha. Lander, kinulong nila ako. Pero may nalaman ako. 5 taon na, Lander. 5 taon na nila akong niloloko at may nagpapadala ng mga itim na envelope kay Mavic. May nakakaalam ng sikreto nila bukod sa atin. Ilang sandali pa, isang mensahe ang dumating. Maghanda ka, Astrid. Ang anibersaryo ay hindi lang magiging pagdiriwang ng 10 taon ng inyong kasal. Ito ang magiging gabi ng paniningil. Tungkol sa itim na envelope, huwag kang mag-alala. Ang nagpapadala niyan ay ang taong matagal na ring naghihintay na makita ang pagbagsak ni Mavic. Magkita tayo sa huling pagkakataon bukas ng gabi sa dati nating tagpuan. May huling dokumento kang kailangang pirmahan. Napatitig si Astrid sa kawalan. Sino ang misteryosong taong ito at anong galit ang meron siya laban kay Mavic? Isang bagay ang sigurado. Sa gabing ito, ang lahat ng anino ay nagsisimula nang gumalaw para sa huling yugto ng palabas. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng 4 na sulok ng kanyang silid ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng lason sa kanyang isipan. Nakatingin si Astrid sa nakapinid na pinto. Ang kahoy na dati ay simbolo ng kanyang privacy ay naging pader na naghihiwalay sa kanya sa labas ng mundo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Kasunod ang marahang pagpihit ng susi na tila ba ayaw gumawa ng anumang ingay. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa, ang matandang katulong na nagsilbi na sa pamilya ni Astrid simula pa noong bata siya. May bitbit itong tray ng pagkain, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamalasakit. Hija, bulong ng matanda, habang dahan-dahang inilalapag ang tray sa mesa. Pinatulog ko na ang bantay sa baba. Bilisan mo, naghihintay ang sasakyan sa likod ng hardin. Hindi ko kayang makitang ginaganito kanila sa sarili mong bahay. Hinawakan ni Astrid ang kulubot na kamay ni Manang Rosa. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang paalala na hindi lahat ng tao sa paligid niya ay kaaway. Salamat, Manang. Alagaan niyo po si Sofia habang wala ako. Mabilis na kumilos si Astrid. Suot ang isang madilim na jacket. Dumaan siya sa likod ng mansyon. Tinatahak ang masukal na bahagi ng hardin kung saan ang mga sanga ng puno ay tila mga daliring humahablot sa kanyang damit. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpapakaba sa kanya. Tila ba bawat tunog ay isang sigaw na magigising sa kanyang mga kaaway. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang madilim na puno ng nara, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Lander. Ang liwanag mula sa poste ng kuryente ay nagbigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Nang makita niya si Astrid, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang mga balikat nito. Tila sinisiguro kung maayos ang kalagayan ng babae. Ligtas ka na, Astrid, mahinang sabi ni Lander. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na pilit niyang itinatago. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila muling makukulong.
Pumasok sila sa loob ng sasakyan kung saan ang amoy ng kape at katad ay nagbigay kay Astrid ng panandaliang kapanatagan. Iniabot ni Lander ang isang makapal na folder. Ito ang huling piraso ng puzzle, Astrid. Simula ni Lander habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa mansyon. Ang taong nagpapadala ng itim na envelope kay Mavic ay si Mr. Cheng, ang dating business partner ni Mavic na niloko niya 5 taon na ang nakalilipas. Si Mr. Cheng ang kumuha ng mga ebidensya ng relasyon ni Mavic at Freya simula pa noon dahil alam niyang darating ang araw na ito. Binuksat ni Astrid ang folder at nakita ang mga kopya ng mga bank transfers mula sa kumpanya ni Mavic patungo sa isang lihim na account sa pangalan ni Freya. Hindi lang pala puso ang ninakaw sa kanya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang anak. Bukod dito, ang dokumentong pinirmahan mo nung isang araw. Pagpapatuloy ni Lander, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Dahil sa Clause 4B, ang lahat ng ari-arian na inakala ni Mavic na nalipat na sa kanya ay pansamantalang naka-freeze sa ilalim ng isang legal na proteksyon. Sa oras na ilabas natin ang ebidensya ng kanyang pandarambong sa kumpanya, automatikong mawawalan siya ng karapatan sa bawat sentimong pinaghirapan mo. Tumingin si Astrid sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumadaan. Lander, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito kalabis? Itinigil ni Lander ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na parke. Hinarap niya si Astrid at sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyan, naramdaman ni Astrid ang bilis ng tibok ng puso ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Lander ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Astrid. Ang kanyang haplos ay kasing banayad ng simoy ng hangin sa gabi, puno ng paggalang at isang lihim na pagmamahal na matagal nang nanahimik. Dahil noong iniwan tayo ng iyong ama, ang huling habilin niya sa akin ay huwag kitang hahayaang masaktan. Bulong ni Lander. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Astrid. At dahil hindi ko kayang makitang winawasak ka ng mga taong hindi man lang karapat-dapat na tumapak sa iyong anino. Astrid, hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Astrid ang mainit na hininga ni Lander sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato dahil sa sakit ay tila nagsimulang matunaw. Gusto niyang sumandal sa balikat nito. Gusto niyang umiyak at sabihing pagod na siya. Ngunit alam niyang kailangan pa niyang lumaban para sa huling pagkakataon. Kailangan ko nang bumalik, Lander, mahinang sabi ni Astrid, bagaman ayaw niyang bumitaw sa sandaling iyon. Kailangang isipin nilang nakakulong pa rin ako. Tumango si Lander at iniabot ang isang maliit na device. Itago mo ito. Isang pindot mo lang, malalaman ko kung nasaan ka. Sa gabi ng anibersaryo, magiging handa ako sa labas ng mansyon. Nang makabalik si Astrid sa kanyang silid sa tulong ni Manang Rosa, tila walang nagbago. Ngunit habang nakahiga siya sa kama, ramdam niya ang bigat ng folder sa ilalim ng kanyang unan. Kinaumagahan, ginising siya ng isang malakas na kalabog sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Freya. May suot na isang lila na gown, ang gown na balak isuot ni Astrid sa kanilang anibersaryo. Bagay ba sa akin, ate? Tanong ni Freya habang umiikot-ikot sa harap ng salamin ni Astrid. Ang kanyang nangiti ay puno ng kamandag. Sabi kasi ni Mavic, mas bagay ito sa akin dahil ako naman ang magiging bituin bukas ng gabi. At ikaw, huwag kang mag-alala. May nakahanda na kaming espesyal na kwarto para sa'yo pagkatapos ng party. Isang kwartong may mga rehas. Tumingin si Astrid kay Freya at sa halip na galit, isang malalim na awa ang naramdaman niya para sa kanyang pinsan. Freya, ang lahat ng nakukuha sa pagnanakaw ay laging may kasamang sumpa. Handa ka na ba sa kabayaran?
Tumawa si Freya ng malakas, isang tawang puno ng kayabangan. Ang tanging kabayaran dito ay ang kalayaan namin ni Mavic mula sa'yo. Maghanda ka na ate. Ang bukas, ang magiging pinakamasayang gabi ng buhay ko at ang huling gabi ng buhay mo sa mundong ito. Ang bawat sabit ng palamuti sa malawak na bulwagan ng mansyon ay tila ba mga tinik na itinutusok sa puso ni Astrid. Mula sa itaas ng hagdan, pinapanood niya ang pagmamadali ng mga tauhan. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa malalayong probinsya ay humahalo sa amoy ng pintura at bagong lino. Ngunit para kay Astrid, ang amoy na yon ay hindi para sa isang anibersaryo. Iyon ay amoy ng isang burol, ang burol ng kanyang 10 taong pagtitiis. Bukas, Astrid, bukas ang huling araw ng iyong paghihirap, bulong ni Mavic habang lumalapit sa kanya, may hawak na baso ng whiskey. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay tila ba isang laso na gustong sumakal kay Astrid. Tumingin si Astrid sa asawa, pilit na pinapanatili ang kanyang nanghihinang anyo. Mavic, bakit kailangang maging ganito kalaki ang party? Hindi ba't sabi mo ay kailangan nating magtipid para sa pagpapagamot ko? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mavic. Huwag kang mag-alala sa pera, mahal ko. Dahil sa mga dokumentong pinirmahan mo, mas lumaki ang credit line natin sa bangko. Ituring mo itong farewell party para sa dati mong buhay. Pagkatapos nito, dadalhin ka na namin sa isang lugar kung saan wala kang iisiping problema. Doon, magiging payapa ka na. Dahan-dahang hinawakan ni Mavic ang pisngi ni Astrid, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi ang kislap ng isang taong nanalo sa sugal. Magsuot ka ng puting damit bukas. Gusto kong magmukha kang malinis at walang malay sa harap ng mga kaibigan natin. Hayaan mong si Freya ang magdala ng kulay sa gabi dahil siya naman ang papalit sa posisyon mo sa kumpanya. Pagkaalis ni Mavic, pumasok si Astrid sa kwarto ni Sofia. Nakita niya ang anak na nakaupo sa tabi ng bintana. Yakap ang kanyang tuhod habang nakatingin sa labas. Lumapit si Astrid at marahang hinaplos ang likod ng bata. Mama, bakit po may mga malalaking ilaw sa labas? Magkakaroon po ba ng fiesta? Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Oo, anak. Isang malaking fiesta. Sagot ni Astrid, pinipigilan ang pagpiit ng kanyang boses. At tandaan mo, Sofia, anuman ang mangyari bukas, huwag kang matatakot. May mga taong darating para tulungan tayo. Gusto kong maging matapang ka para kay mama, okay? Niyakap ni Sofia ang kanyang ina ng mahigpit. Opo, mama. Sabi po ni Manang Rosa, ikaw daw po ang pinakamatapang na reyna na nakilala niya. Naramdaman ni Astrid ang mainit na luha ng anak sa kanyang balikat. Iyon ang huling-muling pagkabuhay ng kanyang determinasyon. Kumpara sa sarili niya ay baka sumuko na siya. Pero para kay Sofia, handa siyang sunugin ang buong mundo ni Mavic. Nang sumapit ang gabi bago ang anibersaryo, narinig ni Astrid ang pagtatalo sa kabilang silid. Pilit niyang idinikit ang kanyang tenga sa pader. Mavic, bakit hanggang ngayon ay hindi pa sumasagot si Mr. Cheng? Sabi mo ay naayos na ang lahat. Ang boses ni Freya ay puno ng kaba. Hindi ko alam, Freya. Simula nang matanggap ko ang itim na envelope na yon, hindi na siya maabot. Pero huwag kang magpanik. Hawak natin ang pirma ni Astrid. Bukas, bago matapos ang gabi, ilalabas natin ang anunsyo na siya ay magre-resign sa posisyon dahil sa kanyang health condition. Ang lahat ay aayon sa atin. Ngunit ang hindi alam ni Mavic, sa bawat sandaling nagpaplano sila, may isang itim na anino sa labas ng mansyon ang kanina pa nagmamasid. Biglang tumunog ang telepono ni Mavic sa kabilang kwarto. Ang tunog ng ringtone nito sa katahimikan ng gabi ay tila ba isang babala. Hello, sino ito? Boses ni Mavic na tila ba nabulabog. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Astrid ang pagbagsak ng baso sa sahig
Sa kabilang kwarto, ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay sumunod sa isang matinding mura mula kay Mavic. Mavic, ano ang nangyari? Sigaw ni Freya. Ang, ang video. Gumaralgal ang boses ni Mavic. May nagpadala sa akin ng link. Freya, ang video natin sa hotel. Nandoon ang lahat. At ang caption, "See you at the party tomorrow, partner." Narinig ni Astrid ang mabilis na paghinga ni Mavic mula sa kabilang pader. Sa gitna ng dilim, napangiti si Astrid. Hindi lang siya ang naghihintay para sa gabi ng anibersaryo. Ang mga demonyo ni Mavic ay nagsisimula na ring magpakita. Ang araw na ito ay dapat sana ay simbolo ng 10 taon ng pag-ibig. Ngunit sa bawat sikat ng araw na tumatama sa aking mukha, nararamdaman ko ang lamig ng isang libing. Sa labas ng bintana, naririnig ko ang marahang tunog ng mga martilyo na tumatama sa mga kahoy para sa entablado ng gabi at ang tawanan ng mga tauhan na nag-aayos ng mga bulaklak. Para sa kanila, ito ay isang marangyang pagdiriwang. Para sa akin, ito ang huling hakbang patungo sa aking kalayaan. Pumasok si Manang Rosa sa aking silid, bit-bit ang puting damit na ipinahanda ni Mavic. Ang tela nito ay malamig at madulas, tila babalat ng isang ahas na gustong pumulupot sa aking leeg. "Ija, handa na ang lahat," bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa labas na ang mga tauhan ni Attorney Ilustre. Nagpapanggap na mga kabilang sa catering service, huwag kang matatakot. Hinawakan ko ang kamay ng matanda. "Salamat, Manang. Kayo na po ang bahala kay Sofia. Siguraduhin niyo pong nasa kwarto lang siya at hindi makikita ang mangyayari mamaya." Habang sinusuklay ko ang aking buhok sa harap ng salamin, pumasok si Freya. Suot niya ang isang matingkad na lila na gown na puno ng mga kristal. Kumikinang siya. Tila ba siya ang tunay na reyna ng bahay na ito? Sa kanyang leeg ay nakasabit ang kwintas ng aking ina, ang kwintas na ninakaw ni Doña Imelda para sa kanya. "Ate, ang putla mo naman," puna ni Freya habang tinitignan ang sarili sa salamin sa tabi ko. "Bagay na bagay sa iyo ang puting damit na yan. Mukha kang malinis, walang malay sa mundo. Eksakto sa papel na gagampanan mo mamaya." Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. "Salamat, Freya. Bagay din sa iyo ang lila. Pero alam mo ba, sa kulturang Pilipino, ang lila ay minsan ding simbolo ng pagdadalamhati." Napatigil si Freya sa pag-aayos ng kanyang hikaw. Tumingin siya sa akin ng may halong inis at kaba. "Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka na talagang nilalamon ng mga guni-guni mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena mamaya, kundi sisiguraduhin ni Mavic na hindi mo na makikita si Sofia." Sa pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak, naramdaman ko ang isang matalim na kuryente sa aking daliri. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinanood ko siyang lumabas ng silid ng may kayabangan. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila babawat saksak sa aking alaala. Sumapit ang gabi. Ang buong mansyon ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong maliliit na ilaw. Dumating ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa Makati, mga business partners ni Mavic, mga kaibigan ni Doña Imelda at mga mamamahayag. Ang bawat bati nila ay puno ng plastik na ngiti at ang bawat tanong tungkol sa aking kalusugan ay sinasagot ni Mavic ng may pekeng buntong hininga. "Salamat sa inyong pagdating," wika ni Mavic habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking baywang ng mahigpit. Tila ba binabalaan ako na huwag kumilos. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aming anibersaryo. May mahalaga rin kaming anunsyong gagawin para sa kinabukasan ng aming kumpanya at ng aming pamilya. Nakita ko si Lander sa malayo. Nakasuot siya ng isang formal na tuxedo at may hawak na baso ng wine. Tumango siya sa akin ng bahagya, isang senyas. Ang oras ay dumating na.
Inilawan ng projector ang malaking puting dingding sa likod ng entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Inaasahan ang isang video montage ng aming 10 taong pagsasama. Si Freya ay nakatayo sa gilid. May hawak na remote control. Handang i-play ang video na inihanda nila para palabasin na ako ay may sakit at kusang magbibitiw sa lahat ng aking karapatan. Mavic, mahal ko, handa ka na ba? Tanong ni Freya nang may malambing na boses na sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Handa na! Sagot ni Mavic. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ipakita na natin sa kanila ang katotohanan. Pinindot ni Freya ang remote, ngunit sa halip na ang malungkot na musika at ang mga litrato ng aking pagkapagod, isang malakas at malinaw na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Astrid? Parang lumanang kasangkapan yan, Freya. Ikaw ang buhay ko. Napatigil ang lahat. Ang tawanan sa paligid ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa malaking screen, lumabas ang isang video na hindi inasahan ni Mavic at Freya, ang video ng kanilang pagtatagpo sa hotel room mula sa itim na envelope, kasama ang recording ng usapan nila sa loob ng silid-aklatan noong gabing madiskubre ko ang lahat. Ang mukha ni Mavic ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Si Freya naman ay nagsimulang manginig. Ang remote control ay nalaglag mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa sahig. Ano ito? Mavic, anong kahulugan nito? Sigaw ng isa sa mga pangunahing investors ng kumpanya. Humarap ako sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahina at walang malayang si Astrid. Itinuwid ko ang aking likod, itinaas ang aking ulo, at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking asawa. Ang katotohanan, Mavic, ang boses ko ay matatag, malakas, at puno ng otoridad na ngayon lang nila narinig. Ang katotohanan na 10 taon akong naging tapat, habang 5 taon nyo na akong ginagawang tanga sa loob ng sarili kong bahay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kusina. Kasunod ang sigaw ni Manang Rosa. Astrid! Si Sofia! Kinuha nila si Sofia. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang kadiliman sa loob ng bulwagan ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang hukay na lumalamon sa aking katinuan. Ang sigaw ni Manang Rosa ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa aking pandinig, tila isang sumpa na hindi ko kayang takbuhan. Sofia! Ang sigaw ko. Ang boses ko ay basag, puno ng matinding takot na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Biglang bumukas ang mga emergency lights, nagbibigay ng maputla at nakakatakot na liwanag sa buong paligid. Ang mga panauhin ay nagkakagulo, ang iba ay tumatakbo palabas, habang si Mavic at Freya ay nakatayo sa gitna ng entablado. Parehong mukhang nilamon ng takot at kalituhan. Hindi sila ang kumuha sa bata. Ang gulat sa kanilang mga mata ay totoo. May ibang tao, may ibang kalaban. Lander! Sigaw ko sa gitna ng kaguluhan. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Astrid, lumabas ka na rito. Hindi ligtas ang lugar na ito. Utos niya, ngunit tumanggi ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang aking anak. Mula sa gitna ng mga nagkakagulong tao, nakita ko si Doña Imelda. Ang matanda ay hawak ang kanyang dibdib, mukhang inaatake sa puso. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang lihim na kaalaman. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang balikat ng napakahigpit. Nasaan ang anak ko, Imelda? Sabihin mo sa akin. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tawang tila tunog ng tuyong dahon na nadudurog. Akala mo ba ikaw lang ang may kaaway, Astrid? Ang mga kasalanan ng iyong asawa? May mga taong matagal nang naghihintay na maningil.
Hindi lang pera ang kinuha ni Mavic. May isang tao siyang tinapakan na mas malupit pa sa demonyo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Mabilis kong kinuha ang phone na ibinigay ni Lander at pinindot ang tracker. Ang pulang tuldok sa screen ay mabilis na gumagalaw palabas ng mansyon, patungo sa direksyon ng lumang bodega sa Pantalan. Lander, nahanap ko sila. Bulong ko. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sumakay kami sa sasakyan ni Lander at mabilis na tinahak ang madilim na kalsada patungo sa Pantalan. Ang bawat kurbada ng kalsada ay tila isang pagsubok sa aking katatagan. Sa loob ng sasakyan, si Lander ay tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang panga ay pilit na pinipigil ang galit. Pagdating namin sa bodega, ang paligid ay nababalot ng amoy ng kalawang at dagat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang mahinang bombilya sa itaas ng isang lumang upuan. Doon, nakita ko ang isang maliit na anino. Si Sofia. Nakaupo siya, nakatali ang mga kamay, ngunit hindi siya umiiyak. Nakatingin siya sa isang lalaking nakatayo sa dilim. Isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigil sa aking paghinga. Astrid! Boses ng lalaki mula sa dilim. Lumabas siya at nakilala ko siya. Si Mr. Cheng, ang business partner na winasak ni Mavic. 5 taon na ang nakalilipas. Bitiwan mo ang anak ko, Cheng. Wala siyang kinalaman sa ginawa ni Mavic. Sigaw ko. Ang aking boses ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Ngumiti si Cheng, isang ngiting malungkot at puno ng pait. Alam ko, Astrid. Alam ko na ikaw ang biktima sa lahat ng ito. Pero kailangan kong masaktan si Mavic sa paraang pinakamasakit para sa kanya. Ang mawalan ng lahat, ng kayamanan, ng dangal, at ng kanyang anak. Hindi si Mavic ang tatanggap ng sakit na yan, Cheng. Ako. Ako ang mawawalan ng anak. Lumapit ako, hindi inaalintana ang panganib. Kung gusto mong maningil, narito ako. Pero pakiusap, ibalik mo si Sofia. Siya ay inosente. Siya ay bata. Tumitig si Cheng sa akin ng matagal. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumambot. Napakatapang mo, Astrid. Kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang iniisip mo pa rin ay ang anak mo. Hindi ka katulad ni Mavic na isang sakim at duwag. Dahan-dahang binaba ni Cheng ang kanyang baril at lumapit kay Sofia. Pinutol niya ang tali ng bata. Kunin mo na siya. Pero tandaan mo, Astrid, ang laban sa pagitan ko at ni Mavic ay hindi pa tapos. Ngayong gabi, ang video na nilabas mo ang sisira sa kanyang pangalan. Ang buhay niya ay guguho na. Mabilis kong sinalubong si Sofia at niyakap ito ng napakahigpit. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang musika ng himala. Ngunit habang paalis kami, nakita ko sa malayo ang mga ilaw ng sasakyan ni Mavic. Sumunod siya sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang baril. Ang anibersaryo ay hindi na natapos sa entablado. Ito ay magtatapos sa isang madugong tagpuan sa gitna ng Pantalan. Ang bawat galaw ng hangin sa Pantalan ay tila humihinto sa bawat yabag ng mga paa ni Mavic. Hawak niya ang baril na tila isang simbolo ng kanyang pagkadapa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, hindi dahil sa pagmamahal sa amin, kundi dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Ibigay niyo sa akin ang bata. Sigaw ni Mavic. Ang boses ay garalgal, puno ng desperasyong hinaluan ng puot. Wala kayong karapatang kumuha ng kung ano ang sa akin. Tumayo si Lander sa harap ko at ni Sofia. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag. Mavic, tapos na ang lahat. Ang video, ang mga dokumento, ang pagtataksil mo. Alam na ng lahat. Wala ka nang babalikan pa. Hindi! Sigaw ni Mavic. At bago pa man kami makapagsalita, pinutok niya ang baril sa hangin. Ang tunog ng putok
ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng gabi. Yumakap ako ng mahigpit kay Sofia, pilit na pinoprotektahan ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang anino ang lumabas mula sa likod ng mga container van. Si Mr. Cheng, hindi siya umalis. Sa halip, lumabas siya ng may hawak na megaphone. "Mavic, tingnan mo ang paligid mo." Sigaw ni Cheng. Nagulat si Mavic at lumingon. Sa mga paligid ng bodega, lumitaw ang ilang mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang magningning, nagbibigay ng liwanag sa madilim na pantalan. Hindi lang si Cheng ang tumawag sa kanila. Si Lander ay matagal na palang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad. "Mavic, ibaba mo ang baril." Wika ng isang pulis na lumapit ng dahan-dahan. Wala ka ng lusot. Ang mukha ni Mavic ay tila nawalan ng buhay. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi na huli na para sa lahat. "Astrid, akala ko kaya kitang kontrolin habang buhay." "Hindi ako manika, Mavic," sagot ko. Ang boses ko ay tahimik ngunit puno ng bigat. "At ang pag-ibig na akala mo ay pagkain na maaari mong ubusin ay may hangganan din. Ang lahat ng ginawa mo ay hindi pagmamahal. Ito ay kasakiman." Dahan-dahang ibinaba ni Mavic ang baril. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga pulis at dinampot siya. Hindi siya nanlaban. Tumingin lang siya sa malayo, sa kawalan, habang ikinukumpas ang mga posas sa kanyang mga kamay. Si Freya na sumunod pala sa kanya ay makikitang nakaupo sa sahig sa gilid. Humahagulgol habang pinapanood ang lalaking itinuring niyang kakampi na ngayon ay wala ng silbi sa kanya. Nang ilayo na si Mavic, nilapitan ako ni Lander. Hinawakan niya ang aking braso. Tinitignan ako ng may paghanga at pag-aalala. "Astrid, tapos na. Ligtas na kayo ni Sofia." Tumingin ako kay Sofia na ngayon ay tahimik na nakasandal sa aking balikat. Ang bata ay matapang. Ang bata ay malaya na. Pagbalik namin sa mansyon, sinalubong kami ni Manang Rosa na may mga luha sa mata. Ang gabi na dapat sana ay anibersaryo ay naging gabi ng paglaya. Hindi na namin kailangang manirahan sa ilalim ng anino ng isang taong walang pagpapahalaga. Kinuha ko ang lahat ng aking mga gamit. Ang mga dokumentong hawak ko, ang kwintas ng aking ina na narecover ng mga pulis mula kay Imelda, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking sarili. Habang pinapanood ko ang paglabas ng araw mula sa aking bintana, sa susunod na umaga, ramdam ko ang preskong simoy ng hangin. Wala na ang takot. Wala na ang mga kasinungalingan. Astrid, ang babaeng martir ay hindi na umiiral. Ang natitira na lamang ay ang babaeng alam na ang tunay na halaga ng kanyang sarili. Ang babaeng handang magmahal muli, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. At sa tabi niya, ang isang bagong kinabukasan na puno ng pag-asa ay nagsisimula na. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang lahat ng kasinungalingan. Ang mansyon sa Makati ay wala na sa aming pagmamayari, ngunit hindi ko ito ipinanghihinayang. Ang mga pader na yon ay saksi sa sakit, ngunit ang bagong tahanan na aming tinutuluyan ngayon, isang maliit ngunit maliwanag na bahay sa gilid ng dagat sa Batangas, ay saksi sa aming paghilom. Sa bawat paglubog ng araw, nakaupo kami ni Sofia sa dalampasigan. Hindi na siya yung batang laging nakayuko at natatakot sa ingay. Ngayon, ang kanyang mga tawa ay humahalo sa tunog ng hampas ng alon.